Hello! Ito na naman ang diary vlog ko. Diary vlogging. Lalo, ano ba? Yes. Ang ginawa ko. So, holiday na naman po ako ng 2 weeks from work. Bali, annual leave ulit. 2 weeks. Ngayon, tapos last week po nag-start yung aking annual leave. And then, punta ako sa Sydney. Yay! Finally, after 3 years, exactly 3 years, nakarating ulit ako ng Sydney. Nakabisita ako sa ate namin doon. Tapos nakita ko yung kaibigan ko. Kasi yung the rest, hindi ko ma-contact kasi weekdays ang nagpunta. Weekdays po kasi is mura ang pamasahe. So, ginawa ko ng weekdays. Mahal kasi pag Tsaka, grabe umulan after nung umalis ako doon. So, yun nga. Naka-holiday din ako. Ang daming nabago sa Sydney. Ang daming pagkain. Oh my God. Kulang na lang. Ipasok ko lahat sa sa tiyan ko yung mga pagkain dun, na nandun. Kasi dito, hindi ko alam kung saan dito yung actual na masasarap na pagkain. So, ang ginagawa namin dito, we really had to Google or we really had to find yung bang mga doon yung mga nagvo-vlog din. Iyon. Fina-follow namin yun para lang makita namin kung saan yung masarap kumain dito sa Adelaide. Hindi kasi kami masyadong familiar, although matagal-tagal na rin kami dito, like I said, 3 years na. Pero since wala kaming social circle, hindi kami masyadong nakapag-banding outside. So, ang alam lang namin is Glenelg. Tapos, recently na we found out that meron pa lang sa Norwood na masarap kainan doon. Tapos, yung madalas namin kainin dito is yung Okami. Oo, mura siya. Eat all you can, pero mura. Parang 39 per head lang siya. Tapos, meron din siya sa Sydney noon. Marami siyang branches dito sa Australia. So anyway, pagdating sa pagkain nga po, iyon. Medyo nahayok ako. Iyon yung tawag. Kasi nasyado ako na-excite. Lalo na dun sa World Square. Yun nga lang, medyo busy. Tapos, worth it naman yung pagpunta ko doon kahit papaano. Kasi nakasama ko yung mga pamangkin ko. Technically, apo. Apo na. Oo, kaya sabi ko sa kanila, tawagin nila ako ng Lola Tita. Yun, kasi masyado pa po akong bata para maging Lola, na tawagin akong Lola. Anyway, nag-aayos ako ng mga plates namin. So, maririnig nyo medyo maingay. Ayan. Ayun, sobrang enjoy nga. Tapos, nung nagpunta ako doon kasi 7 kilos lang yung bitbit ko. So, limited lang talaga yung pwede kong dalhin na gamit, tapos na damit. Ito yung nakakatuwa kasi nasanay ako na yung halos loose pants at saka tops, yun lang yung sinusuot ko dito pag umaalis. Kasi actually, wala naman talagang makakita sa akin. Tsaka hindi ako lulutang na awkward kung iyon yung mga isusuot ko. Maybe para sa akin, pero most of the time nakikita ko kasi yung mga suot dito is mga pants, tsaka champa. Yun lang siya talaga. So, yun yung sinuot ko papunta ng Sydney. Tapos, pupunta kami ng vivid ng friend ko. In a little bit of, she knows that how I dressed up before, how I put makeups on. So, nung nakita niya ako na pang lang, parang wala lang, sabi niya, ano nangyari sa'yo? Huwag mong dalhin dito yung yung suot mo sa Adelaide kasi you're in Sydney, yung ganun. So, you have to dress up. Tapos, you had at least put something on your lips, mga ganun. Tatawa ako sa kanya. She found me very peculiar nung nagpunta ako sa Sydney. Ayun. Well, anyway, siguro by choice na rin or something. Yun nga, nasanay ako na pupunta ako ng work, home, groceries,
tapos home again, then work. Ganun lang talaga. So, wala talagang, minsan-minsan lang talaga yung may occasional pagka meron lang talagang nag-invite na yung ang tawag doon, yung mga mangilan-ngilan, iyon, mangilan-ngilan na mga kakilala. Ayun. Pero okay naman. Ayun. Tapos ayun, first day ko sa Sydney, pagbaba ko ng aeroplano, sumakay ako ng train, papunta ng town hall, and then I had to find somewhere to cut my hair kasi parang ayoko na talaga ng mahaba ang buhok. Grabe yung hair falls ko dito. Every single day, parang ano talaga, lugas-lugas na yung buhok ko. So I decided to cut my hair when I travel there. Ayun, finally, ayan na siya. Although, ano lang siya, straight cut lang. Hindi katulad before nung nagpa-haircut ako, merong style. Pero ngayon, ano lang siya, ganyan lang siya. Pero happy naman ako kasi minimal, ano na lang, maintenance na lang. Hindi na katulad ng, mahaba ang buhok. So, ayun po. Maraming mga nakakatuwang bagay na nandoon, na na-experience ko ulit. Na-miss ko yung Bondi, where we live for several years talaga. So, marami nagbago. Yun. Maganda na rin siya ulit. Mas maganda siya ngayon. Tapos, ang daming shop. May mga shop din na high-end talaga na hindi ko na talaga makilala. Hindi ko na siya kilala kasi dito sa amin, lang yung high-end. We don't have much, to be honest. Pinuntahan kami kahapon na lugar sa Burnside. Yun, medyo class high-end yung, yung lugar niya. Meron ka makitang Zara, tapos, ano pa ba? Seed Heritage, yung which is okay lang. Tapos, Balls. And then, ano pa ba yung mga yun? Camila. First time ko nakakita ng Camila shop dito. Ayun, ano pa? Ayun. Although, wala naman akong pambili, syempre. Pero, masarap magpunta sa mga ganun. Yun. Nakakatuwa. Kasi, kata mo yung mga tao doon. It's so different than city. Tsaka more on settled yung, yung lugar niya. Nakakatuwa din siya kasi open yung glass ceiling. Yun. Next time po mag-picture ako kasi hindi talaga ako mahilig mag-picture, to be honest. Madaldal lang po talaga ako. Pero hindi ako mahilig mag-picture. Pero before nung I was younger, na talagang teenage life, mga 30s, early 30s, mga ganun. Yun, sa talagang angle talaga ang picture to the max. Yan. Tapos, yun, all of the sudden, nawawala pala yung yung pagiging mahilig sa pagpipicture. Anyway, next time, magpipicture ako para makita niyo yung view, or kukuha ako ng videos, little videos para ma-present ko sa inyo. Tapos yun, ano pa ba? Nakapagsimba rin ako after 3 years. I know, you'll say na, oh, Adelaide is the city of churches. Oo nga po, kaso di ako nakapagsimba dito ng medyo matagal. Unang-una, yung simbahan, usually, parang lagi siyang sarado kapag may time ako. Pagkatapos, yung namang other churches, medyo siya, iba-iba. City of churches, like, there are a lot of churches around here, like Orthodox, tapos pa ba, yung Anglican, and then, meron pa silang iba hindi ko na maalala kung ano yung tawag, but a lot talaga, lots of them talaga nandito. Iyon, ano pa ba yung mga nangyari? Another thing when I come back, we have to move. Yung sabi ng agent namin, kailangan na namin mag-move kasi isa-sell na yung apartment namin. They put it up into selling agreement sa other agencies. So we're looking for another place at the moment na pwede naming applyan. However, these days after pandemic,
a year after pandemic, ano siya, bigla siyang nagtaas lahat. Yung rental prices natin, before, nakuha namin yung sa amin, it's about 350 per week. But these days, it's costing about minimum of 400 to 475 or 450, ganun, 490. Yung mga yung mga decent na 2-bedroom unit lang siya. Hindi siya malaki. Tapos, meron kaming tinitingnan yung prospective, namin, unit na tinitingnan ngayon is very, very decent siya. Meron siyang proper size or area ng living room, proper area ng dining, at saka kitchen. And then, there's a small bedroom, and then, meron siyang, 2 small bedrooms, and then, may sarili silang cupboards. So, it's not bad for 420. I think 450. Yes. Ayun. So, at the moment, wala na talaga tayong wala na kaming makita na nasa below 400 na maganda. Yung previous two na nakita ko, oh my God talaga. Sobrang syuangit. Ayun. Syuangit siya. Anyway, ano pa ba? Matagal-tagal akong hindi nakapag-video. Although this is my second time na magpo-post talaga ng video. Marami, like I said previously, marami akong kwento. Let's say, diary vlog to. Yung mga kung ano nangyari sa akin, mga ganun. Kasi, totoo lang, wala po akong kausap dito every single day. Kung hindi ako papasok. Kung hindi darating yung asawa ko. Sometimes kasi yung asawa ko is, darating siya, matutulog ako, tapos, tulog siya, aalis ako, ganun. Well, ganun naman talaga, di ba? Sabi nga, adjusting lang. Pero yun, ano pa nga ba? Isip-isip. At the moment, yun yung mga excited ako kasi nakarating nga ako ng Sydney. Tapos, lilipat kami ng bahay, apartment hunting kami. Tapos, ayun, di ko pa pala natatawagan yung mama ko. Kailangan tawagan kasi it's been a week na. Baka kung ano nang sabihin nun sa akin. Always naman, alam ko naman busy ka. Ganun yung sasabihin niya sa akin. Pero, she knows naman na, lagi siyang nag-message sa akin. Kaso, sometimes, alam mo naman, tamad na akong mag-reply. Don't judge me, ha. Lagi ko naman silang kinakamusta. Recently lang ako tinatamad. Ayun, tapos ano pa ba? Ang gagawin ko today is magluluto ako. Hang on, take note. Ayan. Magluluto ako ng kaldereta. So, kaldereta ba? Oo, kaldereta nga. So, spare ribs ng about a kilo of beef ribs yung nabili ko nung nakaraan. So, maganda-ganda naman siya. Ito, mga 2 days namin kakainin to pagka niluto ko. Yung lang. Nakita kasi ako sa YouTube way back pa na yung process ng pagluluto niya. Batangas ata yun. Na na kalderetang Batangas. So totoo lang. Ang sarap talaga niya. So, yun yung fina-follow ko lagi na lutuin. Kung paano lutuin. Masarap siya kasi pati yung asawa ko nasarapan. And then, nilalagyan ko lang ng secret na, hindi na secret ngayon, paprika, smoke paprika, para medyo merong savory, kakaibang savory. Ayan. What else? Ayun, nakapaglaban na rin ako, nakapaglinis ng bahay. In 4 weeks time, kailangan naming umalis. Kasi, yun, mag-start sila na mag-viewing dito sa bahay. Diba night shift ako most of the time. So, sabi ko dun sa agent namin is, we need to move. We're going to move na in like mid-June. Ganon, para hindi naman ako maabala. Kasi gusto nila mag-start ng 24. Ayun. So, follow na lang namin kung anong magiging Pero fingers crossed, sana ma-approvean tong ina-applyan namin. Although it's a little bit far from my hospital. Pero at least doon 10 minutes walk yung from the bus station. Straight na siya sa
sa pinagtatrabaho kang hospital. Which is good, para at least kahit paano if morning ako, sa hapon, pwede akong mag-bus. Ang bus kasi dito, pag nasa government ka, it's free. So, sayang naman, di ba? Anuhin na natin, take advantage natin yung, yung privilege natin na yun. So, ayun. Okay. At the moment, ayun na lang muna siguro. Next time, kukwento ko yung about sa 485 na trending ngayon sa changes ng ating immigration, Australian immigration, na ang dami talagang nagkaroon ng impact sa mga student, international student. Which is, I had that before, 485, before pandemic. Well, actually, kukwento ko sa inyo yung story nung migration struggle and journey namin. Iyon, nakakatuwa and it's heartbreaking as well. Pero at the end of the day, thank God kasi andito kami naka-survive. Ayun, kaya next time, hanggang dito lang. Sige, magluluto muna ako. Bye-bye!